Napakabilis nagdaan ang mga araw at malapit nang matapos ang isang linggo ng pagsasama ni Dayan at Edward sa Isla Playa. Isang araw na lamang, paalala ni Dayan sa sarili, isa pang mahabang araw at gabi. Tutungo na ang mag-amang Akiro sa California at siya ay babalik na muli sa opisina at magiging plain Miss Dayan Miranda na naman. Nagmemeryenda sila sa terrace nang tanungin ni Akiro si Dayan kung gusto niya ng brandy. Kagagaling lamang ng dalaga sa pamamasyal sa dalampasigan at medyo gusot ang buhok niya dahil sa lakas ng hangin. "Thanks Mr. Akiro pero mamaya na ho. Aayusin ko muna ang buhok ko." Biglang lumapit sa kanya si Edward. Iniwan nito si Sandy sa may minibar. "Huwag mo nang ipusod," anito sa dalaga. "I like your hair that way. Nakalugay. Mas bagay sa'yo." Masuyong hinaplos ni Edward ang buhok ng dalaga at hinagka nito ang dulo ng ilong niya. "So you like long hair?" Mula sa minibar ay narinig nila ang sarkastikong tinig ni Sandy. "Maganda at bagay naman sa kanya." Humugot ng malalim na hininga si Dayan at naramdaman iyon ni Edward. He pulled her closer to him at ikinawing nito ang bisig sa baywang ng nobya. She relaxed against him, pero she wished na hindi na sana ginawa iyon ni Edward. Dahil ang haplos at halik na iyon ay lubhang nakakabahala sa kanya. Para siyang gumaganap sa ibabaw ng isang entablado kung saan mali-mali ang script. Sa kanilang pag-uusap habang nagmemeryenda, ipinahiwatig ni Sandy ang balak nitong manatili sa Pilipinas. Natigilan si Dayan at hindi nakaligtas ang reaksyon niya kay Sandy na tinitignan din siya ng kakaiba. "Hindi ba nasabi sa iyo ng papa na ako na ang magmamanage ng Akiro Computer Programming Company namin? Ngayong nakapagtapos na ako, makakapag-concentrate na ako sa aming mga negosyo dito." Napatingin si Dayan kay Edward. So wala palang nangyari sa pag-uusap ng boss niya at ni Akiro. Walang bintahang magaganap. Merger perhaps kung... Muli siyang napatingin kay Sandy, pero tila hindi na bahala si Edward sa sinabi ni Sandy. Marahil ay resigned na ang milyonaryo na sundin ang kagustuhan ng matandang Akiro, ang makasal sila ni Sandy. Well, after all, bagay naman sila. Napakagandang babae ni Sandy. And she made it very obvious that she likes Edward Manalo very much. Muling ipinusod ni Dayan ang buhok niya nang mag-dinner sila. He had been too much engrossed on the other woman. Bakit pa ba siya nag-aksaya ng panahon sa pamimili ng mga kasuotang makukulay tulad ng iminumungkahi ng lalaki? So sorpresahin sana niya ang lalaki sa kanyang pagbabago ng image. Alam niyang ito ang gusto ng milyonaryo. Pero nawala yata siya and she receded into the background nang magsuot ng magandang kasuotan si Sandy. Of course, hindi siya napansin ni Edward. Wala naman kasing dapat itong mapansin. At least, natulungan na lamang niya ang kanyang boss sa abot ng kanyang kaya. Naisip niya ang kahihinatnan ng pamamalagi ni Sandy sa Maynila. Matatagalan ang pagpapanggap nilang magkasintahan ni Edward. 1 buwan, 2, hanggang sa may mangyari sa negotiations. Namaluktot siya sa kanyang kama at nag-iisip. Ngunit napabalikwas siya ng bangon nang may kumatok sa silid niya. Si Edward ang naroon. "Pwede ba tayong mag-usap kung hindi ka pa matutulog, Dayan?" Tumango siya at binuksan ang ilaw. Pinaupo niya ang lalaki sa sofa na nasa loob ng kwarto. Muling ini-off ni Dayan ang ilaw. "Hindi natin kailangan niyan." Anito. Nagkibit balikat si Dayan. Naupo siya sa kabilang dulo ng sofa na malayo kay Edward. "Anong pag-uusapan natin na hindi na makapaghintay ng umaga?" Malamig na tanong niya. "Kailangan makabalik ako ng maaga bukas sa opisina. Pwede ka bang gumising ng mga 5:00? "Of course." Inunat ni Edward ang mga paa nito. Pinagsaklop ang mga kamay sa likod ng kanyang ulo bago tumingin kay Dayan. "Wala bang bagay sa mundo na nakakapagpainit sa'yo, Dayan? Kahit kailan ay hindi nawala ang composure mo." "Bihira." "Hindi ba napakadal ng ganyang attitude sa buhay?" "Wala akong reklamo sa kasalukuyang takbo ng buhay ko. Walang hassle. Ngayon lamang dahil sa pagpapanggap na ito na gusto ko na sanang matapos." "Anong pabango mo? Very mild sa ilong." "Wala, shampoo ang naaamoy mo. Kakapaligo ko pa lang." Gumala ang kamay ng lalaki sa basa pa niyang buhok. "What do you think you're doing, Edward?" "Inaamoy ko lamang ang shampoo na binanggit mo." Idinampi ng lalaki ang ilong niya sa buhok ni Dayan. "Deliciously fragrant. Anong brand ito?" "Native.
Herbal yan at bago sa market. Kung gusto mo, bibigyan kita. Aasahan ko yan. Ipupusod na sana ni Dayan ang buhok niya nang pigilan siya ni Edward. Don't. Gusto ko ganyan ang ayos mo kapag hahalikan kita. Nagmumukha kang human at hindi isang robot. Napahawak si Dayan sa gilid ng sofa, ngunit wala nang panahon para makatutol pa siya. Agad na iyakap nito ang braso sa kanyang bewang. Hinalikan ni Edward ang sulok ng labi ng dalaga, ang mga kilay nito at ang mga pisngi. Hindi naman nag-react si Dayan. Pinabayaan niyang maglambing sa kanya si Edward, ngunit hindi niya tinugon ito. She just went on counting each kiss, each caress, kahit na higit na mabilis kaysa normal ang pagpintig ng kanyang puso. Pinakawalan siya ni Edward at umusod ang lalaki sa kabilang dulo ng sofa na nakataas ang isang kilay. Alam mo bang ni minsan sa buong linggong narito tayo sa isla ay hindi mo man lamang ako hinalikan? Tila nagdaramdam na sabi nito. Pero on my part, sa tingin ko'y nahalikan na kita ng higit sa 100 beses pero 27 times. Agaw ni Dayan. Nagustuhan mo ba? Nagawa ko bang padingasin ng apoy sa iyong katawan? Nagkibit ng mga balikat si Dayan. They were only kisses, nothing more. Huminga siya ng malalim. Besides kung ginagawa mo man iyon, bahagi iyon ng acting blues dito sa kalokohan na pagpapanggap na ito. Pero hindi ako nagpapanggap ngayon. Kanina pa naghihilik si Akiro. Bakit nga ba hinahalikan mo ako, Edward? I was just experimenting. Anong palagay mo sa akin? Isang bagay at curious kang may malaman? Ganyan ka ba talaga kalamig? Nasasaktan ba ang ego mo dahil hindi ako nagkakandarapang lumundag sa kama mo? Hindi kumibo si Edward. Hindi mo talaga matanggap ano? Ang alin? Na may babae dito sa balat ng lupa na hindi attracted sa'yo. Pumormal bigla si Edward. Sa totoo lamang ay higit kong gusto yung attitude mo. Manhid ka. It means less complications for me later on. Pero hindi naman convincing enough para sa ating pagpapanggap. At lalong hindi convincing dahil palagi kang nakatutok kay Sandy na dapat mong iwasan. Kaya natin ginagawa itong palabas na ito para hindi ka mapalapit sa kanya. Pero iba na yata ngayon ang ihip ng hangin. Nagsiselos ka ba, Dayan? Bigla siyang napaharap dito. Of course not. Why should I? Nagtataka lamang ako kung bakit we keep on playing this game. Obvious naman na interested ka kay Sandy. Simple lamang. Ayoko pang mag-asawa, that's all. Tila naiintindihan ko na. Pero ang totoo ay nakikipagkaibigan lamang ako kay Sandy. Dahil feel kong baka siyang magpapasya kung ibibenta yung minimithi kong kumpanya at hindi na si Akiro. Nagkaroon ng saglit na katahimikan. Anong problema mo, Dayan? Maganda ka. At nagkaroon din naman ng lalaki sa buhay mo, ang boyfriend mo, and yet you avoid men and dates. Nakikipag-dates naman ako. Remember, nakita mo na si Rafael nang ihatid ako sa opisina minsan. Inihatid ka lamang, hindi date yun. At tungkol sa boyfriend mo, paano mo nga pala ito ipapaliwanag sa kanya ang pagsasama mong ito sa akin? Wala akong sinabi dito. Ayokong bigyan ito ng problema. You're very thoughtful. Do you love him? Sino? Yung naghatid sa'yo minsan? I don't know, and it's really none of your business. Sumandal sa sofa si Edward at tila walang balak lumabas ito hanggat hindi ito satisfied sa kasagutan ng dalaga. Umibig na ako minsan. Sa wakas ay pagtatapat ni Dayan. The words came out painfully. Bihirang banggitin ni Dayan si Jonas kanino man. Ang lalaki sa larawan sa kwarto mo? Tumango ang dalaga. High school sweetheart ko siya. Pakakasal na sana kami. Tumingin sa Dayan sa suot nitong engagement ring. Naisip niyang singsing na bibilhin sana nila ni Jonas kung nagkaroon pa ng pagkakataon. Ang bato ay magiging maliit lamang, not more than a chip, dahil hindi naman ganoong mayaman si Jonas. Nag-iipon sila ng pera para sa kanilang dream house. Magiging symbol of true love sana ang singsing. Biglang tila naging mabigat na kulay apoy na diamond sa daliri ni Dayan. Parang isang tanikala na sumakop sa kanyang kamay. Nakakita ba ito ng ibang babae? Ang tinig ni Edward ang nagpabalik sa kamalayan ni Dayan. No, namatay si Jonas sa cancer. Kinagat ng dalaga ang pangibabang labi niya at tinimpilang pagbalong ng luha sa kanyang mga mata. 3 taon ang nakararaan. So, hindi pala ito yung naghatid sa'yo? No, he was just a friend. Si Rafael, kaibigan ng kuya ko. Isa rin itong businessman. Kaya ba nagluluksa ka hanggang ngayon?
Tinatalikuran mo ang buhay? Ang mga katagang nagmula kay Edward ay nakikiramay, ngunit may paghamon sa tono at pagkairita. Hindi mo maiintindihan ang nararamdaman ko. You have no right to judge me. Hibang ka para itali ang iyong buhay sa isang taong wala na. Natitiyak kong ayaw naman siguro ni Jonas na ganyan ang attitude mo kung talagang minahal ka din ito. Gusto niyang hampasin ni Diane ang kausap. Ipamukha dito na wala itong pakialam sa buhay niya. Huwag mo akong pangunahan, Edward. May pagkadominante ka, alam mo ba yun? Iyan ang dahilan kung bakit wala kang apil sa akin. Pero wala akong atraso sa'yo, Diane. Antipatiko ba ako sa'yo? Hindi ko alam dahil wala akong nararamdaman sa'yo. At wala akong pakialam kahit magpalipat-lipat ka pa sa iba't ibang mga babae hanggat sa hindi mo na matandaan ang mga pangalan nila. Lihim na nasabi ni Diane sa sarili. But Edward only smiled. I don't believe you. Iba ang sinasabi ng katawan mo kapag niyayakap kita at hinahalikan. Hindi ko kailangan ng lalaki sa buhay ko. Ipagpalagay na natin na hindi ko rin kailangan ng babae in my life. Pero ini-enjoy ko ang mga ito. I like their company. Muling sumandal sa sofa si Edward. Karapatan mo yan. Napasubo na tayo sa larong ito, Diane. At medyo matatagalan pa siguro ito. Mag-enjoy ka na lamang. Tayong dalawa habang narito tayo. Hindi pareho ang outlook natin sa enjoyment. Hindi ko gustong maging kaligayahan mo sa ibang paraan na gusto mo. Isa pa, aalis na tayo bukas. Kaya bakit hindi ka na lamang matulog at magpatulog ka? Inignora ng milyonaryo ang sinabi ng dalaga. Gawin kaya nating isang experiment ito. Isang magandang proyekto. Bubuhayin kitang muli, Diane. Thanks, pero I'm not interested. Tuturuan kitang maglaro. I hate playing games. Naningkit ang mga mata ni Edward. Bakit hindi? Takot ka bang malaman mong inaksaya mo ang nakaraang 3 taon ng iyong buhay? Wala akong inaaksayang sandali. Naging contented ako, successful at tahimik. O duwag ka lamang. Hindi kita para pagsasamantalahan at... Wala kang pwedeng sabihin para makuha mo ako, Edward Manalo. Tumaas ang tinig ni Diane dahil umiinit na ang kanyang ulo. Nakita niya ang kislap sa mga mata ng kausap. Noon lamang niya na-realize na kapag bitiw siya ng isang hamon. So gusto mong patunayang untouchable ka? Bakit hindi mo ako halikan, Diane? At patunayan mo sa akin na hindi mo pa nakakalimutan kung paano humalik. Nangatog sa galit ang dalaga. Paano nasasabi sa kanya ng lalaki ito? Ginagawang mababa ni Edward ang magagandang alaala sa buhay niya. Lumabas ka na, Edward, bago pa ako magwala. Hindi mo ako magugustuhan kapag galit na galit ako. Nagkibit balikat lamang si Edward at tila tinatamad na tumayo ito. Good night, Diane. Tinampian siya ng isang banayad na halik sa pisngi. Iyan pa rin ang pinakamabangong shampoo na naamoy ko. Don't forget my order. Nawala na sa kanyang silid si Edward. Naiwan naman si Diane na nakaupo, nakatitig sa karimlan. Umalis si Edward dahil gusto na nitong umalis, hindi dahil sa pagpapaalis niya rito. How can you love or hate a man like Edward Manalo? Naitanong niya sa sarili. Matagal na nanatiling nakaupo si Diane. Pagkatapos ay tinungo niya ang malaking kama at sa kauna-unahang pagkakataon pakaraan ng 3 taon, lumuha siyang muli bago nakatulog. Tahimik ang biyahe ni Diane at Edward pabalik sa Maynila. Itinuon ni Diane ang atensyon niya sa mga tanawing na daraanan nila along the road. Na tila may balak siyang gumawa ng bagong mapa. Sinubukan ni Edward na kausapin siya tungkol sa iba't ibang interesting subjects, ngunit bahagya lamang kung sumagot ang dalaga. Ipinahalata niyang wala siyang ganang makipagkwentuhan. Nagmamaktol ka ba o may problema ka? O iniisip mong baka subukan ko ang mapalapit sa'yo? Wala akong iniisip na ganyan. I just don't like to talk, okay? Sports car itong minamaneho ko. At hindi posibleng may kakaiba na mangyari sa loob nito. Besides, nakaka-turn off sa akin ang mga babaeng nakasuot ng kulay abo. Drab and repressing colors always turn me off. Mabuti naman kung gayon, because gray and black are my favorite colors. Lihim na natuwa si Diane na isinuot nito ang kanyang gray uniform. Kung nakakairita man ito kay Edward, nagsisilbing hadlang ito para hindi na maulit ang nangyari kagabi. Nanginginig pa siya kapag naaalala niya ito. If you hate gray, bakit mo inaprobahan ang kulay na ito para maging uniform sa opisina? Isa sa mga priorities yan pagdating natin doon, ang gumawa ng memorandum ng mga female employees.
At ano naman ang mga kulay na gusto mong ipalit? Lively colors, light blue, yellow, beige or pink. Gusto namang matawa ni Diane. Napangiti si Jordan nang makita nitong magkasamang pumasok sina Diane at Edward. Alam ng dalaga na kumalat na ang chismis tungkol sa kanila ni Edward sa buong opisina, sa buong building marahil. Tensyonada na siya nang makarating sa executive suite. Ayaw na ayaw niyang malaman ng mga taga roon na magkasama silang nag-weekend sa isla ng kanyang boss kahit na walang nangyari. Walang maniniwalang walang nangyari dahil sa reputasyon ni Edward sa mga babae. Naging seryoso ding bigla si Edward. Ang masayang lalaking kasama niya sa kotse habang pabalik sila sa Maynila ay tila na walang bigla. I don't want to be disturbed. Wika ni Edward sa kanya. Isinara nito ang pinto ng pribadong tanggapan na hindi man lang hinintay ang kasagutan ng sekretarya nito. Isang problema ang nalutas niya sa loob-loob ni Diane. Kabisado niya ang mga moods ni Edward. Kapag ganito ang milyonaryo, may sinusolve itong mabigat na problema. Hindi ito nakikipag-usap kanino man kung minsan. Tungkol kaya ito sa mga akiro, partikular kay Sandy? Kaya nang mag-ring ang phone at gusto ni Elise na makausap si Edward, ay sinabi ni Diane na hindi tumatanggap ng calls ang boss niya dahil busy ito. Iwan mo na lang ang message on your number so we can call you back. Aniya, tumawa naman si Elise. At bakit iiwan ko ang message ko sa'yo? Paano ko malalaman kung makakarating kay Edward to? Hindi mo nga malalaman, pero sigurado akong malalaman niya. Akala mo kung sino ka na ngayon? Naging kasintahan ka lang ng boss mo. Enjoy kang barahin ng mga tawag ng mga dating girlfriends niya, no? Sasabihin kong tumawag ka, Miss Sanchez. Pupunta na lamang ako dyan. Aayain ko siya hanggang sa lumabas siya for lunch. Eh di pumunta ka. Sinong pumipigil sa iyo? Natawa si Diane nang maibaba niya ang receiver. May lihim na pinto na dinaraanan para makalabas si Edward. Sa likod ng pribadong tanggapan nito, that leads to a private elevator na siya lamang ang nakakagamit. Sinadya ito para maiwasan nito ang mga taong ayaw nitong pakiharapan. Pipindot lamang ng 3 beses si Diane sa isang button sa desk niya at maiintindihan na ni Edward ang ibig niyang ipahiwatig. She hated the prospect of having Elise staring at him all day. Believe me, pero hindi mo siya makakausap. Matigas na saad ni Diane. Kaya iwan mo ang number mo na pwede niyang tawagan dahil tiyak na tatanungin niya ito. Nagmamaktol na ibinigay ni Elise ang hinihinging phone number. Kapag pinigilan mo itong tumawag sa akin, banta ng commercial model. Bakit ko naman gagawin yun? Ako naman ang nobya ni Edward at malapit na kaming ikasal. Wala akong dahilan para magselos sa isa sa mga naging laruan niya. Seryoso na saad ang dalaga na lalong nagpainis kay Elise. Nagsiselos na nga ba si Diane sa mga babae ni Edward? Abangan sa susunod na kabanata. Please like, share, subscribe for more updates. Maraming salamat po.